Umiling si Yu Shangrong at mahinang sumagot, umalis na siya. Nang makita ang kanyang pag-aatubili, pinagalitan siya ni Lasho, ibinigay ko sa iyo ang lahat ng aking kasanayan, at ito ang iyong kakayahan. Nagulat si Yu Shangrong, hindi nauunawaan ang mas malalim na kahulugan sa mga salita ng kanyang master, ngunit hindi na siya nagtanong pa, nanatiling tahimik. Pagkatapos ng lahat, ang mga nanalo ay hari, at ang mga talunan ay mga kontrabida, gaya ng dati. Dalhin ninyo siya. Tumalikod si Lasho at umalis nang iwinawagayway ang kanyang manggas. Mabilis na yumuko si Duanxing, handa ng kumilos, ngunit malamig na sumulyap si Yu Shangrong kay Duanxing at sa iba pa, na sinasabi, kaya kung maglakad ng mag-isa. Nang marinig ito, mabilis na umatras sina Duanxing at ang iba pa, yumuyuko, hindi ng ahas na lumapit pa. Nakaramdam siya ng bahid ng kahihiyan sa pagiging hinamak, ngunit hindi siya ng ahas na sumagot. Ngunit ano naman, kahit na bilanggo na si Yu Shangrong ngayon, hindi siya isang taong madaling hawakan ni Duanxing. Gayunpaman, ang masaksihan ang gayong pambihirang tao na inaalis ng kanyang master ay isa ring malaking kapalaran sa buhay. Kapag tumanda na siya, maaari niyang ipagmayabang sa iba, sa isang tiyak na taon, buwan, at araw, nasaksihan niya ang pinakamataas na labanan sa pagitan ng una at pangalawang disipulo ng Evil Sky Pavilion. Kay ganda at engranding tanawin iyon, hindi malilimutan habang buhay. Nagsalita si Lasho, una, bumalik sa Cloud Illuminating Hermitage. Nang marinig ito, tahimik na tumungala si Yu Shangrong kay Lasho. Ibig bang sabihin nito na matagal nang naghihintay ang kanyang master sa Cloud Illuminating Hermitage? Ngunit kung gayon, bakit hindi siya lumitaw ng mas maaga? Upang umani ng mga benepisyo mula sa paghihirap ng mga mangingisda. Sa kasamaang palad, walang saysay ang pag-iisip tungkol dito ngayon. Tahimik na lamang siyang sumunod sa kanyang master pabalik sa Cloud Illuminating Hermitage. Pagkaalis ng lahat sa lugar, sa kailaliman ng makapal na kagubatan ng Cloud Illuminating Woodland, huminga ng malalim si Shibuya. Kung hindi natuklasan sa oras, maaaring ako ang bumagsak sa pagkakataong ito. Bumantong hininga siya sa loob, kawawang pangalawang kapatid. Ano na ang gagawin niya ngayon? Naaalala ang body-binding divine spell, kumunat ang noo ni Shibuya. Ang parehong pamamaraan na muling lumitaw ay nagpaalala sa kanya ng kanyang dating paghuhusga. Marahil ay talagang nakahanap ang master ng paraan upang malampasan ang malaking limitasyon. Nang maisip ito, umiling si Shibuya ng may mapait na ngiti, bumubulong sa kanyang sarili, sinusubukang magpakita ng magandang imahe ngunit nagdurusa dahil dito. Malinaw na nasugatan, ngunit matigas pa ring lumalaban, ano na ngayon? Kanina lang kung hindi lamang pinahalagahan ng pangalawang kapatid ang kanyang mukha, maiiwasan niya sana ang kapahamakang ito. Ganyan ang kapalaran. Ilang sandali pa, bumalik ang lahat sa Cloud Illuminating Hermitage. Naglakad si Lasho na nakapamaywang patungo sa bintana, ang kanyang tingin ay nahuhulog sa nawasak na Hundred Leaves Lake. Nakatayo sa likuran niya si Yu Shangrong, walang ekspresyon. Pagkatapos ng mahabang katahimikan, sa wakas ay nagsalita si Lasho, umupo ka. Sa isang mahinang tunog, dumulas ang longevity sword mula sa kamay ni Yu Shangrong at nahulog sa lupa. Sa gayong sitwasyon, hindi na nag-abala si Yu Shangrong sa kanyang pagmamalaki, mabilis siyang yumuko upang pulutin ang longevity sword. Hinaplos ni Lasho ang kanyang balbas, sumulyap sa longevity sword sa kanyang mga bisig na parang may naalala. 275 taon ka nang nasa sekta. Naaalala mo pa ba ang unang tuntunin na sinabi ko sa iyo nang pumasok ka? Tumigil si Yu Shangrong, pagkatapos ay sumagot, walang awayan sa pagitan ng mga kapwa-disipulo. Naging mahigpit ang tingin ni Lasho, alam mo pala at nilabag mo pa rin. Mahinang nagpaliwanag si Yu Shangrong, isa lamang itong pag-e-stream kasama ang aking panganay na kapatid. Pag-e-stream, tumalikod si Lasho, matalim ang tingin habang malamig na sinasabi, ibinigay ko sa iyo ang iyong kapangyarihan, ibinigay ko sa iyo ang iyong sandata, at maaari ko itong bawiin. Humigpit ang puso ni Yu Shangrong sa mga salitang ito, na parang tinamaan siya ng malakas. Hindi niya sinasadyang hinawakan ng mahigpit ang longevity sword sa kanyang mga bisig, tulad ng isang batang nagkasala, nakayuko ng tahimik.
Si Yu Shangrong, na hindi kailanman naging ganoon kapigil at natatakot sa harap ng sinuman, ay tila lubhang katawa-tawa sa kanyang pagmamalaki at katayuan sa harap ng kanyang master. Siya ang nakakatakot na sword demon, ngunit sa harap ng isang matandang lalaki, siya ay kasing gulo ng isang batang nagkasala. Nang makitang tahimik si Yu Shangrong, nagtanong si Lasho, bakit ka umalis sa Evil Sky Pavilion? Kumunot ang noo ni Yu Shangrong, tumitingala, hindi mo talaga naaalala. Kalmadong sumagot si Lasho, nakalimutan ko na. Ang nawawalang alaala na iyon ay tunay na nawala sa kanyang isipan. Sinabi ng ikapitong nakababatang kapatid na marami kang nagbago. Noong una, hindi ako naniwala. Komplikadong tumingin si Yu Shangrong sa matandang lalaki sa harap niya. Marami siyang naalala mula sa nakaraan, isang batang-bata na ngayon, halos 300 taon na ang nakalilipas, ay naging nakakatakot na sword demon, habang ang kanyang master ay papalapit na sa katapusan ng kanyang buhay, hindi maiwasang bumantong hininga. Itinaas ni Lasho ang kanyang kilay, hindi iyon mahalaga. Sinabi ni Yu Shangrong, marahil mas mabuting kalimutan na. Hayop! Dumagundong ang boses ni Lasho na parang malaking kampana. Sa salitang iyon, kusang lumuhad si Yu Shangrong. Tumingin ng diretsyo si Lasho sa kanya, ayaw mong magsalita. Ibinaba ni Yu Shangrong ang kanyang ulo upang tumingin sa lupa, ginawa ito ng disipulo para sa iyong kabutihan, mas mabuting kalimutan na. Nang marinig ito, pumalakpak si Lasho na nagpadala ng hangin ng forceful energy, sampal, hindi gaanong malakas o mahina. Hindi umiwas o nang inig si Yu Shangrong, tumama ang sampal sa kanyang pisngi, nagbabagal na parang apoy, ding, pinaparusahan si Yu Shangrong, nagbibigay ng 300 merit points. Marami pa akong oras. Nang marinig ang mahinang pagbigkas ni Lasho, nagmamadaling pumasok si Duanxing mula sa labas, magalang na lumuluhod sa lupa at nagdedeklara, narito ang bata. Mangyari po, Elder, sa pamamagitan ng mga talim at apoy, nang walang pag-aatubili. Tumango si Lasho, dalhin ninyo siya. Pagkasabi nito, lumipat siya sa bintana, lumilipad sa tabi ni Witezard. Sumulyap si Duanxing kay Yu Shangrong, ang kanyang poster at aura ay malinaw na nagbabawal sa paghawak, nagpapalabas ng aura ng layuan ninyo ako, hindi siya ng ahas na lumapit. Sa tabi lamang ni Lasho niya naramdaman ang bahagyang ginhawa. Elder, sino ang dadalhin? Tumingin muli sa kanya si Lasho, takot na takot ka ba? Nagulat si Duanxing, pinatibay ang kanyang sarili, hindi po natatakot ang bata. Sa likod ko ang Elder, wala akong kinakatakutan. Pagkatapos ay lumipad si Lasho sa likod ni Witezard, napakahusay. Lumapit si Duanxing kay Yu Shangrong, na binigyan lamang siya ng isang nauunawaang tingin, pagkatapos ay malamig na ibinaling ang kanyang tingin sa iba. Halos maiyak si Duanxing, paano ako hindi matatakot? Imposibleng hindi matakot. Sumakay si Lasho kay Witezard, umiikot sa itaas ng Cloud Illuminating Hermitage saglit. Plano niyang manatili pa ng ilang araw upang gunitain ang nakaraan, ngunit sa dami ng dapat gawin, kailangan niyang bumalik ng mas maaga. Ang lahat ng kanyang iniisip ay ang nakaraan, at ang lahat ng kanyang naaabot ay ang pagsisisi. Hindi nalalaman ng Cloud Illuminating Temple, ilang milya sa tuktok ng ulap, sinaunang kakahuyan na walang landas, malalim na kabundukan kung saan tumutunog ang kampana. Habang paalis na siya, lumitaw sa harap si Xuanjing Buddhist monk mula sa Cloud Illuminating Hermitage, Amataba, Ginoong Ji, mag-ingat po kayo. Nang marinig ito, nakita niya ang refleksyon ni Jingyan kay Xuanjing, matyaga, independent, matatag. Kung ang gayong magandang lugar ay tunay na mawawasak, hindi ba't mas nakapanghihinayang? Bukod dito, malayo sa mga lungsod, ito ay isang natural na kanlungan para sa pag-urong sa tag-init at paggaling. Kahit na magbukas ng isang paaralan upang mag-recruit ng mga disipulo, ito rin ay isang magandang lugar para sa paglilinang. Kung wala ng iba mamaya, gustong magpahinga, isa rin itong lugar na pupuntahan. Iniisip ito, nagsalita ng malakas si Lasho, sa loob ng pintura sa silid ay isang Buddhist technique na iniwan ko, umaasa ako na lilinangin mo ito ng mabuti at huwag sayangin ito. Ang Cloud Illuminating Hermitage ay isang magandang lugar. Biglang nagliwanag ang mga mata ni Xuanjing nang marinig ito,
mabilis na yumuyuko kay Lasho, "Salamat po, Ginoong G. Sa ngalan ng aking master, salamat po, Ginoong G, mag-ingat po kayo." Pagkatapos ay sumakay si Lasho kay Witezard sa mga ulap, tumatapak sa mga ulap. Ginagamit ni Duanxing ang forceful energy upang dalhin si Yu Shangrong, sumusunod sa likuran. "Alam po, malugod naming tinatanggap sa Demon Slaying Sect ang pagbabalik ng Master." Nang papalapit na ang gabi, sa plaza ng Evil Sky Pavilion, tumangala sina Zhou Jifeng at Panzong upang makita si Witezard na dumarating sa mga ulap, bumalik na ang Pavilion Lord. Sabay na huminto ang dalawa. Nagtatakang pinanood ni Panzong ang buntot ni Witezard, sina Duanxing at Yu Shangrong, sino ang dalawang iyon. Hindi rin sila nakilala ni Zhou Jifeng. Dahil parehong nakababatang junior, karamihan sa kanila ay nakarinig lamang ng iba't ibang mga alamat tungkol kay Yu Shangrong, natural na hindi makikilala, tiyak na hindi sila ordinaryong tao. Tumalon si Lasho mula kay Witezard at direktang winalis ang kanyang manggas, "Dalhin ninyo siya sa Reflection Cave." Tumigil sina Panzong at Zhou Jifeng, hindi ba't bago siya. Biglang naramdaman ni Panzong na kakaiba ang rutina ito. Naaalala ng mahuli si Mr. 8 Zhu Honghong, ganoon din ang ginawa. Maaari bang ang taong ito na may magandang asal ay isa rin sa mga disipulo ng Pavilion Lord? Kung gayon, maaari bang ang panganay o ang pangalawa? Anuman ang master, pareho silang lampas sa kanyang abot. Mabilis na siniko ni Panzong si Zhou Jifeng, natatakot sa isang tulad Diyos na kalaban at isang tulad baboy na kasamahan, mas mabuting huwag magkamali. Nauunawaan ni Zhou Jifeng, lumapit kay Yu Shangrong at Duanxing na nagsasabi, "Mangyari po." Ang saloobin ay magalang, ang poster ay naaangkop, ang tono at pag-uugali ay napaka-standard. Pareho silang nag-iisip, dapat ay okay ang wave na ito, tama. Nang makita ito, nagduda si Lasho, "Ano ang ginagawa ninyong dalawa?" Nawala sandali sina Panzong at Zhou Jifeng. Mabilis na winagayway ni Duanxing ang kanyang mga kamay, "Bisita ako, hindi ako." Sinasabi ito, itinuro niya si Yu Shangrong. Si Yu Shangrong na nakikita ang dalawa na napipigilan ay medyo nasiyahan, pagkatapos ay nagpakita ng isang mahinang ngiti, "Ako na ang pupunta, hindi na kailangan na mag-abala kayong dalawa." Mabilis na sumunod si Zhou Jifeng. Pagkaalis nila, tumingin si Lasho kay Panzong, "Wala ba si matandang ika-4?" Sumagot si Panzong, "Hindi pa bumabalik si Mr. 4th at Mr. 9th, ngunit nagpadala na ng liham si Mr. 4th. Babalik siya bukas." Tumango si Lasho at bumalik sa Evil Sky Pavilion. Hindi alam ni Duanxing kung ano ang gagawin. Sa sandaling iyon, gumawa ng senadorya si Panzong, "Ano po ang itatawag ko sa inyo?" Bahagyang yumuko. Si Duanxing ng Demon Slaying Sect. Sino ang magalang at magalang na kapatid? Pangalawang misteryo Shangrong. Nang marinig ang pangalang ito, hindi napigilan ni Panzong ang paghinga, halos na, "Napakagaling ko." Samantala, nakarating na sina Zhou Jifeng at ang iba pa sa harap ng Reflection Cave. Tumango siya at ngumisi, "Mangyari po." Umiling si Yu Shangrong at nagkomento, "Wala akong intensyon na maging bastos." Ngunit ang paningin ng kanyang matanda ay lumala ng husto sa mga nakaraang taon. Ipinahihiwatig, paano makakapasok sa Evil Sky Pavilion ang isang taong hindi man lang maklaro ang mga pagkakakilanlan? Gaano kaya kagaling ang paghuhusga ng kanyang master? Patuloy na tumatango si Zhou Jifeng, "Tama ka." Pagkatapos magsalita, sumigaw siya sa loob ng Reflection Cave, "Mr. 8. Agad na sumagot ang boses ni Zhu Honghong, "Magsalita ka agad kung may sasabihin ka. Umutot ka kung kailangan mo. Naghihirap pa rin sa paglilinang ang iyong lolo Zhu, huwag kang mag-abala ng walang dahilan." Inutusan ako ng Pavilion Lord na magdala ng isang bagong dating sa Reflection Cave. Mangyaring huwag kang magalit, Mr. 8. Pagkasabi niya, dumating ang miniping boses ni Zhu Honghong, "Patululugan mo siya sa labas. At, mula ngayon, paghandiin mo siya ng tubig na pambabad sa paa para sa akin." Natigilan si Zhou Jifeng nang marinig ito. Bagamat hindi niya alam kung sino ang magalang na tao sa tabi niya, alam niyang may isang taong hindi niya dapat galitin. Ngunit hindi rin niya kayang galitin ang taong nasa loob. Anong gagawin? Ano ang dapat niyang sabihin?
Bago pa siya makapagsalita, winagaway ni Yu Shangrong ang kanyang kamay at naglakad patungo sa Reflection Cave. Mabilis na yumuko si Zhou Jifeng pagkatapos ninyo. Sumulyap si Yu Shangrong sa gilid at sinabi, "Salamat. Walang problema, walang problema." Nang makita ang kanyang kaaya-ayang tugon, paulit-ulit na winagaway ni Zhou Jifeng ang kanyang kamay, labis na naantig. Sa kanyang panahon sa Evil Sky Pavilion, kailan may kumilala sa kanyang mga pagsisikap ng isang salamat. Kaya, pinaalalahanan niya siya, "Kapatid, nasa loob si Mr. 8 nanograms Evil Sky Pavilion, mangyaring magtiis ka." Tumango si Yu Shangrong pagkatapos ay may kumpiyansa na humakbang sa hadlang ng Reflection Cave. Nang marinig ang mga yapak na papalapit, si Zhu Honghong, na nanunood ng paggalaw ng mga langgam, ay biglang sumabog sa galit, "Hindi mo ba naiintindihan ang sinabi ko?" Tumayo siya sa galit, naghahadyas ng isang suntok sa likod niya. Ngunit nang makita ang taong nasa harap niya, lumaki ang kanyang mga mata, at nanigas siya sa lugar.